14,000 na monthly amortization na located sa capital of Cavite, which is ang Trece Martires, na perfect for your big family. Check nyo na po ito. Andito po tayo ngayon sa Hugo Perez, Trece Martires, Cavite, kung saan po i-feature po natin ang project po ni Golden Homes dito po sa Villa Space 3, ang Sierra model. But first, please stay po hanggang sa dulo ng aming videos kasi po i-discuss po namin ang computation po ng project po nito at the same time po ano po ang mga requirements para po ma-avail po natin ang ating mga unit. Bago po natin ito simulan, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel para maging updated po kayo sa mga postings po namin or your home's house tour. Nasa Facebook din po kami. So please click like and follow para maging updated din po kayo sa mga bago naming postings and mga activities po namin. So again, ako po si Carlo Felices with my team sa likod po ng camera and welcome po kayo to another Your Home's House Tour. Ang Villa Space 3 po natin ay maliit lang po na community. Meron po tayong 200 plus units na itatayo po dito and then po, titignan po natin ng kanilang mga unit. So ang ating typical unit po dito ay meron pong lot area na 54 square meter and floor area na 71 square meter, kaya napakalaki at ang dami nyo pong pwedeng gawin sa unit. So ngayon po, basic finish din po ang ating turnover and at the same time, provision na po ito ng 2 to 3 bedroom. Meron na rin po tayo 2 toilet and baths, ground floor at saka sa second floor. Meron po tayong 1 living area, may dining area, kitchen area, laundry area with utilities area na rin po. And at the same time, meron po tayong parking space, kaya kompleto po ang bahay. So at the same time, mapapansin po natin, kung sinabi ko kanina na ito po ay basic finish, kaya limited na lang po ang inyong papagawa at may tiles na rin po ito sa ground floor. So ano pang hinintayin natin? Tingnan po natin ang unit. So dito po, kung mapapansin nyo, tingnan po muna natin ang bahay. Ang pagkakapintura po nito ay modern na and at the same time, kung ano po yung makikita nyo po dito, ito po yung pagkaka-turnover niya. May mga pinagawa lang po sila sa loob ng mga cabinet which is hindi po kasama. Explain ko na lang po mamaya. So dito po, mapapansin po natin, ito po ang kanilang parking space. Naka-cemented na po. And mapapansin po natin, naka-high ceiling na rin po ito. Kaya secure na secure po ang inyong bubong ng inyong sasakyan. So ito po ay 4.8 meters, kaya kasya po dito kahit po ang inyong SUV na sasakyan. So dito po sa side po na ito, naglagay po sila ng landscape para sa ating pocket garden. So ito po yung mga idea na pwede nyo gawin. So ito po, ito ang kanilang pintuan. Metal door na rin po ito. And ito po yung kanilang pinaka-turnover sa unit, no? Dito po sa pagpasok po natin. Mapapansin nyo po, kanina po ay sinabi ko, ito po ay basic finish, pero dito po, ang ginawa po nilang design para makita po kayo ng idea. Hindi po ganito yung ceiling natin. So ito po ay naka-steel deck lang din po na wala pong pintura. Pero, yung final coating na lang din naman po yung pagpintura pag na-turnover sa inyong unit. So technically po, ito po, kompleto na po ang ating mga socket dyan. And, nandito rin po yung ating mga switches. And meron po tayong bintana dito na aluminum na naka-owning na po yan. So at the same time, this is your space for your living area. Kung saan po pwede nyo pong maglagay kayo dito ng sofa, maglagay nyo po dito yung TV nyo, or mga idea po na pwede nyo gawin sa unit. So, the same time po, dito po sa side po na to, may naka-ready na po dito para sa window type po na aircon. So, hindi nyo na po kailangan magbutas. So, ayan po. Dito po naman po sa side po na ito, mapapansin po natin dito po ang kanilang countertop ng kanilang kitchen. Meron na po tayo ditong stainless. And, ito po ay naka-tiles na po sa turnover. Ginawa na po ito nilang design para sa kanilang another na model unit. Pero wala po itong kasama sa turnover ng mga cabinet. Pero ayan po, may naka-ready na rin po tayo dito na lagayan po ng exhaust fan, kaya hindi nyo na po kailangan magbutas. So, dito po sa side po na to, kanilang access para sa kanilang service area yung kanila po na laundry area. Tignan po natin. So, yan. Ganito siya kalaki. At the same time, mamaya papakita ko rin po sa inyo yung idea na pwede nyo pong gawin dito. Pero ito,
May pwede po kayo maglagay dito ng inyong laundry area. May naka-ready na rin po dito sa side po na ito na saksakan para hindi na po kayo magpapagawa. So, ayan po, ito rin po ang ating itsura sa labas sa likod po ng ating bahay. So tara, sukin po natin ang loob ulit. Dito po sa loob, ito naman po ang kanilang space for the dining area. Napakalaki pa po. Pwede po kayo maglagay dito ng 4-seater na table and sulit pa rin po yung space. Dito po sa side po naman na ito, ang kanilang first toilet and bath dito po sa ground floor. So dito po, wala lang po itong mga tiles po na to, pero ganito na po yung mga tiles po natin sa turnover. Naka-6 na po na tiles yan. And at the same time, may first coating, may first finish na po yung ating mga wall dyan. Ito po yung ating accessories po natin dito sa toilet and bath. Kompleto na po. Ito po, kompleto po ang ating toilet. Flush na rin po ito. Ito po ang ating lavatory. And at the same time, ito na po actually yung pagkaka-turnover niya. Meron din po tayo dito ventilation dito po sa gate ko na to. And ang ating pinto po dito ay plastic PVC type. So ngayon po, ayan po yung ating turnover dito po sa ground floor. Check po natin yung second floor. Ang ating hagdan din po dito ay naka-tubular na rin po at bakal po ito. At nilagyan lang po ito nila ng plywood po sa or yung kahoy po dito sa tapakan. So pagkakit po natin sa second floor, bubungad po sa atin ang actual turnover po natin dito sa second floor. Kung mapapansin nyo po, wala po tayong tiles. So, ang tiles po nito ay meron po tayo sa ground floor lang. For the second floor po, pwede na po kayo maglagay ng mga idea kung ano pong gusto nyong ilagay na tiles o kung ano po yung gusto nyong gawin dun sa space nyo sa second floor. So, this is provision for 2 to 3 bedroom. Kung gusto nyo pong 3, pwede po. Dito po sa side po na to, pwede kayong maglagay. Dito po yung isa. And at the same time, dyan naman po, pwede rin po yung isa pa. So, this is just an idea and makikita nyo po to dun po sa ating model unit. Pero at the same time, kung mapapansin nyo po, dito po sa side po na to, kung maglalagay po kayo ng kwarto, meron na po yung mga socket, switches, at the same time, owning na rin po ang ating mga bintana and may glass na door na rin po tayo dito para sa ating access sa balcony. So dito po sa balcony po natin, meron tayong maliit po na space dito na pwede pong pagdamitan ng or pwede nyo pong pagtambayan at paglanghapan po ng sariwang hangin. So dito po sa side po na to, ganun pa rin naman po, no? Sa lahat po ng side na pwede nyo gawing kwarto, palagi po yung may naka-ready po na kabitan po ng window type na aircon na po natin para hindi na po tayo magbubutas. So ito po ay naka-sliding window na rin po. Owning po again dito sa side po na ito. So again po, no, kapag po ang nakuha nyo po ay inner, wala po siyang bintana dito sa mga gilid po na ito. Nagkataon po itong unit na tinignan natin ay end unit or corner unit, kaya po meron silang bintana rito. So technically po, ayan po, first coating po ang ating mga pader. And ito rin po sa side po na to, meron din po silang mga owning dito at naka-ready na rin po yung mga saksakan. And yung ating ceiling, may heat insulator na rin po yan, kaya hindi na po siya ganun kainit. At the same time, palagyan nyo na lang po yan ng kisame. Naka-ready na rin po yung ating mga lagayan po ng mga ilaw po dyan. So dito po sa side po na to, ang ating second toilet and bath. Hindi pa lang po ito nalilinis, pero ito po siya, no? May tiles na po siya, katulad po na sinabi ko kanina. Wala lang po dito yung may kulay po na tiles na itim, pero ito na po siya. Naka-tiles na po yan. Kompleto po ang ating mga toilet accessories. So, may shower na po tayo dito, may toilet. And at the same time, ito po yung ating lavatory. Kompleto po ang pagkaka-turnover. PVC pa rin po ang ating pinto. So, ngayon po, nakita nyo po yung ating actual turnover. Let's see naman po yung kanilang model unit para makakuha po tayo ng idea. So, ayan naman po. Tignan naman po natin ang kanilang model unit. At kung saan po mapapansin natin, no, na dito po sa harapan, naglagay na po sila ng bakal po na gate. Ayan po, no. Ilagay sila ng mga ilaw po dito. Mas maganda po ito, makita nyo ng gabi. Pero ito po, mga pwede nyo gawin na idea or pwede nyo gawin na gate dun sa bahay po ninyo. So dito po, pasukin po natin ang loob. So ayan, pagkapasok po natin, dito pa rin po yung ating space for the parking area na mapapansin nyo po, high ceiling pa rin po tayo kaya napaka-spacious po ito ng bahay. So ayan, naka-ready na rin po yung ating mga saksakan dito. Makikita nyo na lang po yan sa video. Para po in case po na gusto nyo pong maglagay po ng vacuum or yung pang pressure po na paglinis pong sasakyan, madaling-madali na lang po. Actually po, kung ang makuha nyong unit ay end unit, may ganito po siyang space dito sa gilid. Ginawa na rin po nila ito ng landscape
para po magkaroon kayo ng idea kung gaano siya kaganda kapag meron kayong space talaga sa gilid. So, ang sarap ng simoy ng hangin. Susukin po natin yung bahay. So, ayan. Pagkapasok po natin, makikita po natin yung idea na kanilang ginawa po sa living area. So, maluwag po siya tignan. Nandito po yung kanilang sopa. And at the same time, ayan, naglagay po sila ng konting sopa dito. Diyan po sa side po na nasa likod po ng camera, pwede po dyan ng ating TV. And meron na rin po tayo ditong owning na bintana. Pakikita po natin yan. So, kanina po, hindi ko po na-explain pero nandito po ang ating circuit breakers. Lupin po ng ating pintuan. So, this is modern na rin po at meron na po kayong putayan ng kuryente sa bawat out po ng bahay po. So, dito po, sa side po na to, ito po yung kanilang ginawa po na idea for their kitchen, which is, naglagay po sila dito ng kanilang refrigerator. Ito na po yung kanilang countertop. Nagpalit na po sila ng kanilang gripo dito. At the same time, meron po tayong mga cabinet po na nilagay sila dito. Kaya po, mas natipid po nila yung space at mas nagamit na po nila ito. So yan, pwede nyo po ditong paglagyan ng gamit, mga kitchen utensils or something. And dito po, naglagay din sila ng cabinet. Hindi po nila tinakpan yung kanilang bintana rito para mas meron po silang natural light dito po sa kanilang kitchen. So dito po sa side po na to, naglagay na sila ng kanilang exhaust fan. Dito po sa tabi, naglagay po sila ng dining area with 4 seaters po. Yan. Kaya nagamit po nila yung space nila dito. Dito po sa side po na to, tignan po natin ang kanilang ginawa sa service area nila. So dito, kapag po kayo ay na-turn over sa inyo yung unit, pwede nyo po itong palagyan po ng bakod na ganito. At the same time, naka-ano na po ito, sementado yung ginawa po nila dito. Ito po yung kanilang laundry area. So technically, pag inner unit po, hanggang dito po ang ating unit. Pero kumpleto na po ang ating mga saksakan dito. And siya, malaking space pa rin po at pwede nyo pong paglagyan pa ng ibang gamit. Pasok pa natin ulit yung loob. Ngayon, dito po sa side po na ito, titignan po natin ang kanilang toilet and bath. So dito po sa kanilang toilet and bath, pinadiretso po nila yung kanilang tiles dito po hanggang sa, bakod po siya hanggang sa ceiling. So, mas naging maganda po at classy po yung itsura po ng ating toilet. Yun lang naman po yung major na binago po nila, pero at the same time, ours the same lang po siya. Meron pa rin po, may toilet ito, may lavatory, may shower po dito, may soap holder po tayo at meron po tayong ventilation dito po sa gilid. Okay? So, dito po sa side po na to, bago po tayo umakyat, mapapansin po natin, ginamit po nila yung space po ng ilalim ng hagdan as a cabinet, no? Nagamit po nila yung space, pwede po itong storage area kung saan po yung mga tools po ninyo or mga bagay na hindi ginagamit sa bahay. May tago nyo po at magamit nyo po yung mga spaces nyo sa bahay. Ngayon, akitin po natin ang second floor. Pag-akit po natin sa second floor, ay naggumawa po sila dito ng 3 bedroom. So, tignan po natin ang kanilang master's bedroom. Dito po sa master's bedroom po natin, ayan, mapapansin nyo po, naglagay po sila ng queen size na kama. At the same time, dito po sa side po nito, naglagay sila ng cabinet and study table din po, kaya nagamit po nila yung space nila na maganda. Dito po sa side po na to, ang ating owning na pintana, nagkabit na rin po sila ng aircon. And ito po yung access po natin sa kanilang balcony. Ang sarap po ng simoy ng hangin. Tara, tignan po natin ang kanilang second bedroom. Dito po sa side po na to, kung kayo po ay merong anak na pwede pong magsama, ang ginawa po dito ay double deck. So ayan po, pwede po kung meron po kayong mga anak na pwede pong magsama, dito po siya, pwede nyo gamitin nila ito. At the same time, ito po, naglagay sila dito ng cabinet at may study table din po. And kung inner po ang nakuha nyo, ayan po, meron pa rin po tayong napakalaki po ng bintana dito. Ayan siya oh. Para sa ating first bedroom. So, tignan po natin ang third bedroom. Ito pong hallway nila, napakasimple lang din po. And mapapansin nyo po, dito po sa kanilang third bedroom po, no, naglagay din po sila ng king size po na kama. At mapapansin nyo po yan, may mga blinds po sila, dito po yung aircon. And ito po, naglagay sila dito ng cabinet. Dito na po nila kinonek yung kanilang second toilet and bath dito po sa second floor. May cabinet po bago tayo pumasok dyan. Kaya nagamit po nila talaga yung mga spaces dito. So, hindi ko po ma-confirm kung doon po yung ating master's bedroom or dito kasi parang mas malaki po yung bedroom po na ito. So anyway, this is the toilet and bath here in the second floor. Ganun pa rin po, tinodo po nila doon, nakikita doon yung ating tiles.
And kompleto po rin po yung pagkaka-turnover nito. So, ayan po, napansin nyo po at nakita nyo po yung ating mga unit po dito sa Shara model. And ito po yung mga idea po na pwede nyong gawin sa unit nyo. Ngayon po, pag-usapan naman po natin ang price. So, magkano nga ba ang presyo ni Sierra model unit? Ang ating typical unit na meron pong lot area na 54 square meter at floor area na 71 square meter ay nag-i-start po sa price na 2,996,458. At ang ating total DP po ay 599,292 pesos. At the same time, meron po tayong reservation fee dito na 15,000. Ang net down payment po natin dito, less po ang ating reservation fee ay 584,292 pesos. At ang ating down payment po ay 16,230 pesos na payable po in 36 months. Ang loanable amount po natin ay 2,397,166 at 14,759 pesos naman po ito for 30 years. So, ang ating required income naman po ay 42,170 pesos. In case po na hindi po kayo pasok sa ating required income, pwede naman po ang co-borrower dito kahit hindi po immediate family. So, in case po meron po kayong mga katanungan regarding po sa ating computation and kung gusto nyo pong kumuha po ng computation ng ating end unit, pwede nyo po kaming i-contact sa mga number po na makikita nyo sa screen or sa aming page at the same time sa aming YouTube channel. So ngayon, nandito po tayo sa pagtatayuan po ng mga unit natin dito kay Villas Phase 3. Yung mapapansin nyo po, no, ongoing kanilang development. And ito po, no, yung mga kalsada po natin gawa na rin po yan. Ang minimum po ng sukat po ng ating mga kalsada rito ay 8 meters, kaya po napakalaki at napakaluwag po tingnan ng ating community. So dito po, typical po ito na sa site po natin, meron po itong mga meters po. At maluwag po ang inyong mga daan. So ayan po, tingnan po natin. Kaya kung kayo po ay naghahanap po ng budget-friendly, na located lang po dito po sa 13 Martires, Cavite, na perfect for your big family, check nyo na po ito. At the same time, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga postings ng mga bahay po na kagaya nito. Again, maraming salamat po and magandang araw.